Masyadong anuhin yung ganyang ano no, huwag natin masyadong i-install yung mga ganyan kasi talagang mamomroblema ka. Sobrang daming tumatakbo sa akin, sobrang daming nagme-message sa akin about dyan, and dahil dyan magbibigay tayo ng konting recommendation. Hold up. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan, so may nakatanggap ako ng messages galing sa ating subscriber. Yes, messages, madami. So yung topic na gusto nilang ibigay natin sa kanila is yung recommended loan apps or yung mga nada-download online sa Play Store na mga loan apps. So actually, hindi naman recommended na mangutang tayo sa mga ganyan for me ha. And okay lang naman na mangutang, pero wag natin sanayin yung sarili natin na mangutang ng mga sa loan apps, lalong-lalo na yung pag no choice ka. Yung no choice ka na, kaya mo kukunin talaga yung loan apps na yun. Wag ganoon. Kasi kung no choice ka na, subukan mo talagang maghanap ng mahiraman. Wag sa ganon. Kasi unang-una, kapag nanghiram ka sa ganon, lalong-lalo kang magkakaroon ng problema. Paano pag hinaras ka? Paano pag wala ka pang bayad? Nadagdagan pa yung utang mo ng interest. Mas mamomroblema ka. Okay? So, para sa akin, ang gawin mo na lang is gumawa ka ng way for you to earn. And yung source of income, madaming pwedeng pagkakitaan kung talagang tatapangan natin, kung talagang mas paghusayan natin mag-explore ng mga pwede nating pagkakitaan. So, unang-una yan, pwede tayong mag-apply sa mga Shopee, pwede tayong oo, kasi wala naman siya masyadong requirements. Ang kailangan mo lang talaga is maging madaldal ka, and pwede kang, ayun, Ecomobi ba yun? Pwede yan sa mga, Involve Asia. Ayan, pwede ka naman dyan gumawa. And maghanap ka nung pwede mong source. Kasi kung aasa ka lang sa loan apps, kunyari may problema ka, umasa ka sa loan apps, ano yung ipangbabayad mo kung wala ka namang source of income? Tapos, kunyari, nagkautang ka, may interest yan, madadagdagan. Tapos ang gagawin mo, mangungutang ka na naman sa loan apps. And pag nangyari yan, yun yung pangbabayad mo sa isang loan hanggang mabaon ka ng mabaon sa iyong pagkakautang online. Ayan. So, wag na lang natin masyadong anuhin yung ganyang wag natin masyadong i-install yung mga ganyan kasi talagang mamomroblema ka. Sobrang daming tumatakbo sa akin, sobrang daming nagme-message sa akin about dyan, and dahil dyan magbibigay tayo ng konting recommendation on how to, or para malaman natin kung legit ba or ano yung pinaka best recommended na loan apps ang maaari kong ibigay sa inyo. Okay? First of all, yung maaari kong i-recommend sa inyo na pinaka the best for me, syempre yung Tala. Okay? Sa Tala kasi yung aking limit ni John is 25,000 pesos. And itong, pasensya na po sa asa. Ayan, and itong 25,000 pesos na to is ginagamit ko siya actually as investment, and ginagamit ko siya as puhunan. And from that loan, yun yung ginagawa kong pangbayad, dun din ang gagaling, and tumutubo naman kahit papaano. Ganun po yung ginagawa ko. So yung Tala is the best. Nandiyan po yung link sa description. I-click nyo lang po yan para ma-install natin yung Tala. Actually, itong Tala, maganda din siya kasi once na makapag-referred ka, meron kang 200 pesos. So actually, meron na yata akong almost 3,000 pesos na nakuha sa Tala. And eto yun, ayan. Ayan yun, di ba? So, kung meron kang Tala, isipin mo, pwede kang mag-refer, no? Kunyari, i-share mo lang yung link mo. I-share mo lang yung link mo, ilagay mo sa wall mo. Pag may nag-register dyan, nag-click, meron ka ng 200 o mababawasan yung utang mo. Okay? So, the best si Tala. Kasi, one time nagkaroon ako ng problema dyan kay Tala. Tumawag sila kung makakapagbayad ba ako. Hindi. Sabi ko, hindi po makakapagbayad kasi wala pa po yung sahod namin. So, tatanong nila, kailan ka po makakapagbayad? Sabi ko, next week po. O, sige, asahan po namin yan. Ganon. Sasabihin niya na, baka may ibang ways. Sabi mo, wala po talaga, pasensya na po. Basta ang gawin nyo lang, pag ganyan, kunyari sa Tala, pag tinawagan kayo, sagutin nyo po, huwag nyo pong takbuhan. Kasi ang mangyayari dyan kasi is, kung tatakbuhan nyo, tatawag yan. And kayo, maiinis kayo kasi tinatawagan kayo. Baka sabihin nyo, hinaharas kayo, pero hindi nyo pala sinasagot yung tawag. Okay? Ayan, so yung isang recommended natin. Pangalawa is sa Bilis. Sa Bilis, napakaganda din kasi ang baba ng interest nila, and kapag tumagal ka sa kanila, magkakaroon na ng long-term payment, which is hati-hati na talaga yung pagbabayad mo, and ang bilis tumaas ng limit nila.
sobrang bilis. Ako nagsimula ako sa 1,000, naging 2,000, naging like 5,000, 10, hindi man exactly, parang ganyan. 16, 22, 28, 32, naging 37, ngayon 48, tapos 54,000. Ganun siya. Ang technique lang dyan kay Will is huwag kang magbabayad ng sobrang maaga. Huwag kang magbabayad ng sobrang tagal or late. So, ang gawin mo lang is before the due date, saka ka magbayad. Pero huwag kang magbabayad ng halimbawa, 20 days pa bago yung due. Huwag ka muna magbayad. Alam mo kung bakit? Kasi, doon nila nakikita yung paggamit mo nung limit nila. Kasi, ang nangyayari kasi dyan is parang tinitignan nila kung paano mo gamitin yung mga credit or paano mo gamitin yung ganyang pagdating ng ganyang sitwasyon. Ang nangyayari kasi is baka mamaya ginagamit mo siya minsan sa transactional activities. Ayan, paano ko nalaman? Kasi nangyari na po sa akin yan actually. And sabi nakalagay too early payment and late payment, i-avoid natin yun. So ang gawin mo lang is before the due, magbayad ka na para mas okay siya. Kasi, ang nangyayari kasi sa iba, kaya inaagahan nila yung payment, ang nangyayari is, naghahangad sila na ma-opera na agad sila ng malaki after nun. Halimbawa, meron silang 2,000, then after 10 days pa lang, binayaran nila. Akala nila, yes, meron namang pagkakataon na gano'n, pero madalas hindi po. So, pag binayaran nila, magiging 4,000 yung offer yon, ganun yung mangyayari. So, kung ako sa inyo, huwag nyo pong gawin yon. Ang gawin nyo is antayin nyo na tumaas kayo in a right way. Okay? Huwag kayo magbayad ng too early and sobrang late. Syempre yun, makaka-apekto pa rin sa inyong mga credit score. Okay? Next is na ang ginagamit ko is maganda rin yung Revy Bills. Yung Revy Bills is under CIMB, which is best back yun yung CIMB. Kaso naging problema natin sa CIMB. Ang ganda ng CIMB actually. Kasi mababa lang yung interest niya. Pero revolving din siya katulad ng kwartahong credit and katulad ng G-Credit. 1 month to pay lang po si Revy Credit. Hanggat hindi nagiging okay yung term loan ninyo, 1 month to pay lang po si Revy Credit. Mababa lang yung kanyang interest and meron din namang mga minimum due amount na pwede mong bayaran sa kanila. And kailangan ng payslip sa Revy Credit. So, maganda din siya. Pwede nyo rin siyang gamitin as pwede nyo i-download si IMB apps. So, i-link nyo lang yung G-Credit ninyo, then makakapag-register kayo. Siyempre, ito, kailangan ng mga ID yan, ha. Hindi ka makapag-register kung wala kang ID. So, kailangan po yan. Ayan, so ano pa bang ginagamit ko? Ginagamit ko minsan din yung Plentina. Yung Plentina naman, ginagamit ko siya sa Lazada. So, from offer ni Plentina, ayan, nilalagay ko yung mga logo ng bawat ano natin. From Plentina, nilalagay ko siya sa Lazada, then doon ako namimili sa Lazada. Ayan, so saan pa ba tayo pwedeng gumamit? One Hand, maganda rin siya. Actually, ano ko na yan, si One Hand, na-try ko na siya one time, pero hindi ko na sinubukan ulit. Sa una, hindi siya masyadong okay, pero pag tumagal, okay po siya. Pero, SEC registered si One Hand. Ayan, so far, yan pa lang yung gamit ko. Siyempre, pagdating naman kay S-Loan, pero medyo mataas kasi yung interest ni S-Loan, kaya hindi ko siya masyadong nire-recommend. Okay, so far, yan pa lang yung mga the best for me na ginagamit ko ng paulit-ulit-ulit. And, pwede nyo naman gamitin yan, pero dapat talaga, i-monitor natin yung paggamit natin dyan. Kailangan, wag tayong magkasabay-sabay para mabayaran natin lahat. I mean, yung paggamit nyo ng mga loans na yan, wag nyo pagsabay-sabayin kasi maaaring baka hindi kayo mapagbayad sa isa, magiging problema yan, bababang credit score natin nyo. Okay? Ayun, so ayan pa lang yung ating recommended na loan apps na maaari kong ibigay sa inyo. And doon pala sa mga nagtatanong sa mga nagtatanong about virtual money conversion, nagte-trade po kami yan through Paybills tayo and pwede po yan sa amin. With P po ito meron po itong bayad. Ayan, so inulit ko lang kasi gawa nga ng, ayan, nasabi na rin natin yung mga loans na yan and yung iba naman kasi nakakapag-loan pero hindi nila makuha and hindi nila alam kung ano yung way. So yung next topic natin is all about G-Credit or pagdating sa mga G-Gives, mga ganyan. So nagte-trade tayo ng mga G-Gives, G-Credit, Revy, ayan, mga hindi nakukuha instantly. So, nandito po ang Almantero tutorial para tulungan po kayo. Okay? So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood and sana po nakatulong yung konting pagbibigay natin ng information sa mga loan apps na yan and
be good lang sa paggamit. Okay? So, magawa tayo ng magandang relationship with that bank or mga loan apps para in case na kailanganin natin ay matakbuhan natin sila. Okay? So, hanggang dito na lang po ang video na ito. Maraming salamat po. Once again, I'm Adriel Montero dito sa Montero Tutorial. Bye. Thank you for watching.